Ito mga kababayan 'no, may napanood akong isang vlogger, tapos tinignan ko yung wall niya. Hindi siya basta vlogger, nagre-research talaga siya, alam niya lahat. Ngayon, panoorin niyo 'to hanggang dulo, para malaman niyo kung gaano kalaki ang utang ng Pilipinas, at kung sino ang may pinakamalaking utang sa 4 na dekada na lumipas. Ito, hindi ko na patatagalin, 'wag na magpaligoy-ligoy pa. Panoorin natin 'to ng sabay-sabay. Yan Ipinanganak sa Pilipinas ngayong araw. Hindi pa siya marunong magsalita, hindi pa siya marunong maglakad. Pero may utang na agad siyang bahagi ng mahigit 18.5 trillion pesos na national debt sa ating bansa. At sa unang 4 na taon ng Administrasyong Marcos Jr., umabot na sa humigit kumulang 9.7 trillion pesos ang gross borrowings ng gobyerno. Ang pinakamalaking halaga ng inutang ng isang administrasyon sa loob ng halos 4 na dekada. Yes, let's be legally accurate. Ang 9.7 trillion pesos ay hindi ibig sabihin na ganyan ang nadagdag sa utang. Kasama rito ang refinancing ng lumang utang. Ngunit ang katotohanan ay hindi rin maliit. Mula sa humigit kumulang 12.8 trillion pesos noong 2022, nasa mahigit 18.5 trillion pesos na ang ating outstanding national debt. At ang tanong ng batas at ng bawat taxpayer ay simple. Nasaan ang kapalit? Saan napunta ang perang hiniram? Nasaan ang mga ospital? Nasaan ang flood control na hindi bumabaha? Nasaan ang mga proyektong magpapagaan ng buhay ng Pilipino? Sa batas, ang public office is a public trust. Ang bawat sentimong inuutang ng gobyerno ay hindi pera ng Pangulo, hindi pera ng Kongreso, hindi pera ng politiko. Pera yan ng sambayanang Pilipino at ng mga susunod pang henerasyon. Kaya kapag patuloy kang nangungutang habang ang taong bayan ay nagtitiis sa mataas na presyo ng bilihin, mababang sahod at sunod-sunod na aligasyon ng katiwalian sa bilyon-bilyong proyekto, hindi sapat ang sabihing normal lang ang mangutang. Normal ang umutang, pero hindi normal ang mangutang ng walang malinaw na pananagutan. Hindi normal ang mangutang habang ang taong bayan ay nagtatanong kung bakit pa ulit-ulit ang baha sa kabila ng daan-daang bilyong piso sa flood control. Hindi normal ang mangutang kung ang pinakamalaking minamana ng isang batang Pilipino ay hindi kalidad ng edukasyon, hindi modernong ospital, hindi maayos na infrastruktura, kundi isang napakalaking obligasyon, siya rin ang magbabayad balang araw. Ang utang ng gobyerno ay maaaring legal, pero ang pagwaldas ng tiwala ng taong bayan ay hindi kailanman magiging tama. At tandaan ninyo ito, ang utang ay hindi kasalanan. Ang hindi maipaliwanag kung saan napunta ang inutang, yan ang tunay na problema. Another day, another Regal POV.